Another day, another content. Magandang araw kapatid. Inumpisahan nga namin ang araw na to. Siyempre, sa pagdarasal. Tapos, sinunod namin yung almusal. Mas maganda nga daw yung punong-puno ka ng pagmamahal. Tapos, tsaka mo lalaman ng iyong tiyan. Kapatid, bago pa nga ako tuluyang maging makata, kwento ko na ang mga nangyari ngayong araw. Dahil nga coffee is life, ipagtitimpla ko muna ng kape ang asawa ko. Dahil nga isa to sa mga request niya bago tuluyang mag-umpisa ang umaga niya. Pagkatapos niya nga dito magkape mga kapatid, ito nga at kinuha niya yung kanyang panungkit. Sabi niya nga ay kukuha daw siya ng maigugulay. Papaya nga daw. Diyan lang sa bakuran ng kapitbahay. Isa sa mga nakakatuwa nga dito mga kapatid, kapag ka nga may kinailangan ka, may tanim din naman sila. Hindi mo na nga kailangan bumili pa. Kumuha ka na nga lang, basta magpapaalam ka. Ito nga mga kapatid, 2 papaya yung sinungkit niya. Para nga daw marami-rami na yung maigugulay namin. Sabi ko nga dyan mga kapatid, talka ko meron naman kaming puno ng malunggay, edi kumuha na rin siya para maidagdag ko na. Alam niyo mga kapatid, iba talaga kapag may puno ng malunggay ka sa bakuran, ang dami mo kasi sa kanyang pwedeng paggamitan. Lalo na kapag ang ulam mo may mga sabaw, ano kaya ginataan. Lalo na kapatid kapag wala akong maisip na ulam, pinakukuluan ko nga lang tapos inaabraw. Kayo mga kapatid, alam niyo ba yung salitang abraw? O nakatikim na ba kayo ng inabrawan? Ang inabrawan ay isang Ilocano dish na niluto sa sabaw ng bagoong isda, o mas kilalang sa tawag na dinengdeng. Wala lang, nakwento ko lang. Dito nga mga kapatid, nilubos-lubos ko na yung pag-request sa asawa ko. Biro ko nga sa kanya, dahil pogi at mabait ka, hala sige, baltan mo ang papaya. Hindi ko nga alam mga kapatid kung nauto ko ba siya o pinagbigyan niya lang ako. Dito nga mga kapatid, hinati niya lang yung papaya. Tapos hahati-hatiin nga lang yan sa maliliit. Tatanggalan ng buto. Tapos gagayatin. May gayat na makapal. Yung iba-iba naman, manipis ang gusto. Ay, para sa tanghalian nga tong piniprepare namin. Luto nga muna yung kapatid ko ng pang-almusal. Nagluto nga siya dyan ng itlog, hotdog. Tapos ininit niya yung natirang sabaw na ulam namin kagabi. Nakakatawa ang tingnan tong dalawang to, nagkakasundo at nagbabanding sa pagkain. Pagkatapos ng kumain ng kapatid ko, abay nagpresenta. Siya na nga daw ang maggagayat ng papaya. Dahil gusto niya nga daw dito yung manipis na gayat lang. Sabi ko nga dyan, ala sige, di gayatin mo kung anong gusto mong gayat. Tuwang-tuwa nga ako dito kay Amara mga kapatid. Ano ba naman, ang dami niyang sinasabi dyan. Kahit hindi nga namin siya naiintindihan. Dito nga, inilabas ko na yung kutsilyo at sangkalan. Dahil sabi ko nga dyan, gagayatin ko na yung ibang sangkap. Ako ay nakahanda na kapag iluluto na yung gulay. Ginayat ko nga lang dito mga kapatid yung bawang at sibuyas. Syempre, inilagay ko na sa apoy ang pangmalakasang kawali. Huwag na nga nating patagalin to at lutuin na nga natin ang request ni Master. Naglagay na nga ako dito ng mantika mga kapatid. Tapos ibinaba ko na yung bawang. Pagkatapos, hinalo-halo ko lang hanggang mag golden brown. Tsaka ako naman ngayon isinunod ang sibuyas. Hayaan ko nga lang mga kapatid na magbanding yung dalawa para maging close sila sa isa't isa. Syempre, hinalo-halo ko nga lang yan dyan para lumabas yung lasa. Tsaka ako naman inilagay ang papaya. Syempre, kailangan nating sairin yan dahil sayang naman ang effort ng mga naggayat niyan. Tapos, tsaka ko nga lang yan hinalo-halo. Tapos, nilagyan ko na ng pampalasa. Kaya naman, ilagay na natin ang request ni Master. Hinalo-halo ko nga lang pala yan dyan hanggang mag-well combine. Nung mapansin ko nga mga kapatid na humawa na sa gulay ang kulay ng pula, mabilis ko nga siyang tinakpan. Ito nga, nakita ko na kumukulo-kulo na siya mga kapatid. Binuhos ko na nga ang kakanggata. Hinayaan ko nga munang mababad at mag-stay siya dyan. Syempre, para maiga-iga. Para maluto nga ng husto yung papaya. Pagkatapos nga mga kapatid, tsaka ako naman siya hinalo. Abay, syempre, para magkaroon ng pagkakaisa at pumantay yung lasa. Tsaka ako naman siya tinakpan. Sa mga puntong ang to mga kapatid, biglang bumuhos yung ulan. Buti na lang talaga nakapag-asikaso na kami ng lulutuin. Kung hindi, mababasa ang tagasungkit ko ng gulayin. So, ayan, balik nga tayo sa niluluto ko mga kapatid. Dito nga, hindi ko na pinatagal at inilagay ko na rin yung malunggay. O, alam nyo ba mga kapatid, na ang malunggay ay tinatawag na miracle tree. Dahil nga sa sobrang daming sustansya ang binibigay nito sa katawan natin. O, wala lang, share lang. O, di eto na nga mga kapatid, hinalo-halo ko nga lang yan dyan. Dahil mabilis nga lang tumaluto, hindi ko na siya masyadong pinatagal dyan. Tapos, tsaka ako na ulit tinakpan. Tapos, kapag kinutuban na ako, naluto na siya, hahalu-haluin ko nga lang ulit siya dyan mga kapatid. Tapos, tsaka ako nga yan titikman. Pasado na nga sa panlasa ko, okay na yan. Titingnan ko na lang kung approve kay Master yan. O, paano ba yan mga kapatid? Kain muna kami.